Magandang hapon sa inyong lahat. Kami ang magpapakitang turo ngayong araw. Ako nga pala si Binibining Teodora de la Cruz Santos at kasama ko sina Binibining Leonie Molina at Jobel Roncesvalles. Manatiling nakatahimik ang lahat at tayo yumuko upang damhin ang presensya ng Panginoon. Siyang ala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po at muli mo kami pinagsama-sama upang magkaroon ng panibagong kaalaman at kakayahan upang makiisa sa mga gawain ngayong araw. Hinihiling ko po na gabayan mo ang bawat isa hanggang sa pag-uwi. Yun lamang po at maraming salamat. Amen. Bago tayo magsimula ay narito muna ang aking alituntunin para sa ating klase. Una ay ang makinig ng mabuti at aktibong makibahagi sa talakayan. Pangalawa ay ugaliing magtaas ng kamay kung nais sumagot. Pangatlo ay iwasan ng pakikipag-usap sa katabi. Tinalakay natin noong nakaraang araw ay tungkol sa BEC na nangangahulugang Basic Education Curriculum na pambansang kurikulum sa Pilipinas na ipinatupad ng Department of Education o DepEd noong 2002. Layunin nitong magbigay ng dekalidad ng edukasyon sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 10. At nakatuon ito sa core subjects tulad ng Filipino, English, Mathematics, Science at Araling Panlipunan. Ang BEC ay dinisenyo upang linangin ang mga kasanayan sa komunikasyon, kritikal na pag-iisip at pagpapahalagang moral, habang binibigyan diin ang pagbawas ng labis na mga paksa upang gawing mas simple at epektibo ang pagkatuto. Ngunit simula noong 2013, unti-unti nang pinalitan ang BEC ng K-12 Basic Education Curriculum bilang bahagi ng reformang pang-edukasyon sa bansa. Ngayon ay may inihanda ako rito ilang larawan na kung saan huhulaan nyo at iyon ay tumutukoy sa ating paksa ngayong araw. Una ay ang isang inaw, isang buntis at isang bibig at dila. Kalalabasan nito ay ang mother tongue na ating tatalakayin mamaya. Pangalawa naman ay makikita nyo ang 2010 at isang babae na nakaharap sa computer o para siyang sekretary. Ang kalalabasan sa dito ay 2010 SEC or 2010 Secondary Education Curriculum. Ngayon ay dumako na tayo sa ating talakayan. Ano nga ba ang 2010 Secondary Education Curriculum? Ang 2010 Secondary Education Curriculum ng Pilipinas na kilala rin bilang 2010 Revised Secondary Education Curriculum o RSEC ay isang programa ng Department of Education o DepEd na naglalayong imodernisa at pagbutihin ang kalidad ng edukasyon sa high school level. Ang 2010 Secondary Education Curriculum ay isang rebisyon ng kurikulum para sa mga nag-aaral sa high school sa Pilipinas. Layunin nito ang pagbibigay ng mas makabuluhang edukasyon sa pamamagitan ng makrokasanayang pamumuhay o life skills na nakabatay sa mga pangangailangan ng 21st century. Ang kurikulum na ito ay nakatuon sa conceptual, understanding, competency-based learning at values information. Para naman sa kaligiran at konteksto, isinasagawa ang pagpapalit o pagbabago ng kurikulum sa Pilipinas tuwing ika-10. Bakit nga ba pinapalitan ng kurikulum tuwing ika-10 taon? Una ay upang makatugon sa makabagong panahon dahil ang mundo ay mabilis na nagbabago lalo na sa teknolohiya, ekonomiya at pandaigdigang issue. Ang kurikulum ay kinakailangan sumabay sa mga pagbabagong ito upang matiyak ang mga mag-aaral ay handa para sa kasalukuyan at hinaharap ng mga hamon. Ang regular na pagbabago ay nagbibigay daan upang masuri kung ang umiiral na kurikulum ay epektibo pa rin. Kung may kahinaan o hindi naaabot ang mga layunin, ito ay inaayos sa susunod na bersyon. Pangalawa, ay kinakailangang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas lalo na sa antas ng sekundarya. Bakit nga ba kinakailangang mapabuti ang kalidad ng edukasyon lalo na sa antas ng sekundarya? Ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon lalo na sa antas ng sekundarya ay mahalaga dahil ito ang yugto kung saan hinuhubog ang kaalaman, kasanayan at pagkatao ng mga kabataan bilang paghahanda sa kanilang hinaharap. Narito naman ang layunin ng ating paksa na 2010 Secondary Education Curriculum. Layunin nitong mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Sinasabi na upang palakasin ang kakayahan at kaalaman ng mga estudyante sa iba't ibang larangan. Pangalawa ay ang holistic development, upang makapagbigay ng balanse at komprehensibong pag-unlad sa mga estudyante kabilang ang kanilang intelektual, emosyonal at sosyal na aspeto. Pangatlo ay ang paghahanda para sa hinaharap. Upang ihanda ang mga estudyante para sa mas mataas na antas ng edukasyon, trabaho o pangnegosyo. Pang-apat ay ang paglinang ng kasanayan
upang paunlarin ang mga kasanayan na kinakailangan sa iba't ibang larangan at industriya. Panlima, upang mapahalagahan sa wika at kultura. Sinasabi dito na upang palaganapin ang pagmamahal sa sariling wika at kultura. Pang-anim ay ang pagsulong ng kritikal na pag-iisip. Hinihimok nito ang mga estudyante na maging mapanuri at malikhaing pag-iisip. Narito ang mga pangunahing elemento ng konteksto na humubog sa pagbuo ng 2010 Secondary Education. Una, pagsunod sa global na pamantayan. Nangangahulugan ito na ang kurikulum ay dapat sumunod sa mga pandaigdigang pamantayan sa edukasyon. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas upang makipagsabayan sa iba pang mga bansa. Pangalawa, pagpapabuti ng functional literacy. Tinutukoy nito ang kahalagahan ng pagpapabuti ng kakayahan ng mga mag-aaral na magamit ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na mas gawing praktikal at kapaki-pakinabang ang edukasyon. Pangatlo, pangangailangang palakasin ang kasanayan ng mga guro. Nangangahulugan ito na ang mga guro ay dapat magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan upang maituro ng mahusay ang kurikulum. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na magbigay ng patuloy na pagsasanay at pagpapaunlad sa mga guro. Sumunod naman ang ilan sa tampok ng 2010 Secondary Education Curriculum. Una, pinalakas ng core subjects. Nakatuon ang kurikulum sa pagpapaunlad ng kasanayan ng mga pangunahing asignatura tulad ng English, Filipino, Matematika, Agham, at Araling Panlipunan. Pangalawa, pagkatutong nakatuon sa mga mag-aaral. Iprinomote ng kurikulum ang aktibong pagkatutong kritikal na pag-iisip at pagresolba ng mga suliranin na nakatuon sa aktibong pakikialahok ng mga mag-aaral. Pangatlo, pangunahing kasanayan sa edukasyon. Layunin ng kurikulum na palakasin ang functional literacy sa pamamagitan ng pagpapabuti sa komunikasyon, numerasya, at ibang mahalagang kasanayan para sa edukasyon. Sumunod naman sa 2010 Secondary Educational Curriculum ng Pilipinas, ang larangan ng mga pag-aaral ay nahahati sa iba't ibang asignatura. Kabilang dito ang Filipino, pag-aaral ng wika at panitikan, English, komunikasyon at literasya sa Ingles, Matematika, algebra, geometry, at iba pang konsepto, Science, Physics, Chemistry, Biology, at Earth Science, Social Study, Kasanayan, Heograpiya, at iba pang aspeto ng lipunan, Technology and Livelihood Education, or TLE, pagsasanay sa iba't ibang kasanayan sa trabaho, Arts, Visual Arts, Music, at iba pang anyo ng sining, Physical Education, pagsasanay sa kalusugan at pisikal na aktibidad, Values Education, pagtuturo ng moral at etikal na halaga. Sumunod naman ay ang bakit nga ba pinatupad ang 2010 Secondary Education Curriculum? Ito ay pinatupad dahil ang 2010 Secondary Educational Curriculum ay mahalaga upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral ng lipunan at ekonomiya. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapabuti ng kalidad ng mga edukasyon sa Pilipinas. DepEd Order Number 74. May dalawang magkakaibang petsa ng paglabas. Una, Hulyo 14, 2009, inilabas ang Department of Education Order Number 74 na magtatag ng Mother Tongue-based multilingual education. Ito ay naglalayong magamit ang unang wika o mother tongue ng mga mag-aaral bilang pangunahing kasangkapan sa pag-aaral. At ang sumunod naman ay ang nilalaman ng DepEd Order Number 74. Ito ay tumutukoy sa pagpapatupad ng mother tongue multilingual education sa buong bansa. Ito ay isang programa na naglalayong gamitin ang unang wika o mother tongue ng mag-aaral bilang pangunahing kasangkapan sa pag-aaral upang mapabuti ang resulta ng pag-aaral.
Pagpapabuti ng pag-aaral. Gamitin ang unang wika ng mga mag-aaral upang mapabuti ang kanilang pag-aaral at pag-unawa sa mga aralin. At ang sumunod naman ay ang layunin ng MTB at MLE. Naglalayong gamitin ang unang wika o mother tongue ng mga mag-aaral bilang pangunahing kasangkapan sa pag-aaral. Ang MTB naman ay nagpapakilala ng unang wika, mapabuti ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga aralin. MLE naman ay pagpapalawak ng wika, matuto ang mga mag-aaral ng iba't ibang wika. Dahil sa online class tayo ngayon, ang aktibidad na ito ay gagawin natin sa ating muling pagkikita. Samantala, ang quiz na ito ay isasend ko na lamang sa ating GC at ilalagay ko ito sa GForms upang masagutan ng lahat. Para naman sa ating takdang aralin, inaasahan ko ang lahat ng makakapagpasa at makakagawa ito sa susunod nating pagkikita. Ang rubrics ay nakalagay na rin dito upang maging batayan ninyo sa inyong paggawa. Yun lamang at maraming salamat.